Celabox. Si Via Santiago ay fresh graduate ng kursong Business Administration. Desperada siyang makahanap ng trabaho para matustusan ang dialysis ng amang may sakit at pag-aralin ang dalawang kapatid. Hindi naman ito pag-rescue, Nay. Gusto ko lang po na kayo naman ang maalagaan ko. Ako po yung may mas malakas pang katawan kaya ako dapat ang gumawa nito para sa pamilya natin. Oo, alam kong magiging mahirap pero para sa inyo, kakayanin ko po. Sa kabilang dako, si Tyron Montefalco ay isang CEO ng prestiyosong kumpanya ng Montefalco Holdings, perfectionist, allergic sa romantic relationship, at higit sa lahat, ubod ng sungit. Return it to wherever it came from. And next time, do your job properly instead of wasting time on useless sentimentality. Sila ay unang pinagtagpo matapos itong aksidenteng maitulak ni Via sa kanal dahil napagkamalan niya itong magnanakaw. Ngunit paano kung muli silang pagtatagpuin sa iisang kumpanya? Sila kaya'y mauuwi sa matinding gulo o mangingibabaw ang kanilang mga puso? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Group picture naman tayo dyan bago tayo tuluyang magpaalam sa university na to, na halos dito na tayo tumira. Ayan ang kaibigan ni Via na si Rhea. Magkakatabing nakaupo sa wooden bench na Via, Sunshine at Rhea. Nakatoga pa, may sablay at may hawak-hawak na mga fresh printed graduation photos. Ang paligid ng universidad ay unti-unti nang nababakante. Halos patapos na ang kanilang pictorial para sa nalalapit na graduation. Na naman? Kanina pa kaya tayo nagpipicture? Hindi ka ba nagsasawa sa mga pagbumukha natin? Reklamo niya na nagsasawa na sa walang humpay na kakangiti sa harap ng kamera. Si Via Santiago ay 25 taong gulang. Graduating student sa kursong Business Administration, major in Financial Management, mula sa isang state university. May taas na 5'4", kayamangging kutis at mahabang tuwid na buhok na laging nakalugay. May makinis na balat, matalim na mga mata at mapupulang labi. Ito naman, pagbigyan mo na ako dahil baka ilang taon pang lilipas bago ito maulit. Kontra ni Rhea. Pagbigyan na natin, V, dahil alam kong hindi tayo niyang tatantanan hanggat hindi niya nagagawa ang gusto niya. Katwiran naman ang kaibigan niyang si Sunshine. Sige na nga. Iisipin ko na lang na last photo na natin to as a student. Masiglang itinapat ni Rhea sa harap nilang tatlo ang bitbit nitong kamera. Sabay-sabay silang nagtawanan at ngumiti. Pagkatapos makakuha ng ilang larawan, bumuntong hininga si Via at tinitigan ang hawak na grad photo. Nakakapanibago, no? Parang kahapon lang pinoproblema pa natin kung makakapasa ba tayo sa thesis. Tapos ngayon ilang araw na lang ang hihintayin. Graduate na tayo. May mga diploma na tayo. Tumango naman ang dalawa niyang kaibigan bilang pagsang-ayon. Pero ang tanong, ano bang plano niyo pagkatapos nito? Usisa ni Sunshine. Ilang segundo silang natahimik. Si Via ay walang imik habang pinaglalaroan ang takip ng plastic bottle. Ako, uuwi muna ako sa probinsya namin sa Ilocos. Gusto ko lang munang maramdaman yung simple tahimik na buhay. Pati na rin makalanghap ng sariwang hangin. Doon muna ako magpapahinga kahit 1 o 2 taon. Nauna na si Rhea na nagpahayag ng kaniyang plano. Maganda nga yung plano mo. Deserve nating makapagpahinga muna sandali after 4 years na ginugol natin sa pag-aaral. Ako naman, may one-way ticket na to Australia. After graduation day, isasama ako rin ni Zach. Ipapakilala na niya ako sa pamilya niya. And if ever na okay lahat, doon na rin ako mag-a-apply ng residency. Segunda ni Sunshine. Si Zach ang long-time boyfriend nitong half Pinoy at half Australian. Ang swerte mo talaga kay Zach, no? Ang supportive niya sa'yo at palagi kang kasama sa mga plano niyo sa buhay. Komento ni Via. At ikaw, Via, may plano ka na ba? Dahan-dahang napasulyap si Via kay Rhea. Hindi agad siya nakasagot. May kung anong bigat sa dibdib niya.
At kahit pilit niyang ngitian ang dalawang kaibigan, hindi niya may kubli ang tensyon sa kaniyang mga balikat, lalo pat ibang-iba ang plano niya kumpara sa mga ito. Ayun, wala sa isip kong magbakasyon na kasi kailangan ko agad makahanap ng trabaho pagka-graduate. Wala akong luxury para mamili kung anong gusto ko. Feel ko nga kahit simpleng pahinga napaka-pricey na. Yung tipong hindi ko ma-afford. Via, alam niyo bang habang nakaupo tayo rito, nag-aalala ako kung kumain na ba si Mama, kung nakainom ba ng gamot si Papa, kung may pambayad pa ba kami ng kuryente. Natutuwa ako sa graduation, oo. Pero pagkatapos nun, tanggap ko na yung realidad na hindi para sa akin ang bakasyon. Alam ko nang simula ito ng mas mahirap na obligasyon. Napayuko si Rhea. Si Sunshine naman ay hinawakan siya sa kamay at mariing pinisil ang likod ng kamay niya. Maiintindihan naman siguro nila kung magpapahinga ka muna kahit 2 o 3 buwan lang. Giit ni Sunshine. Mapait namang napailing si Via. Gustuhin ko man pero hindi talaga pwede. May 2 kapatid akong papasok ulit sa eskwela sa pasukan. Si Papa, twice a week ang dialysis. Si Mama naman, may iniinda na ring sakit dahil sa walang tigil na trabaho para lang makaraos kami sa pang-araw-araw. Kaya kung may balak man akong gawing pagkatapos ng graduation, yun ay ang maghanap agad ng trabaho. Kahit saan, kahit anong posisyon. Basta kumikita, para ako nang magpo-provide para sa kanila. At saka gustuhan kong makatulong sa mga magulang ko, kaya hindi ako pwedeng magreklamo. Mahaba niyang paliwanag habang pinipigilan ang sariling mapaluha. Pero Via, alam mo namang nandito kami kapag may kailangan ka. Hindi mo kailangang mag-isa. Please, let us be there for you. Especially when you needed us the most. Pahayag ni Rhea. Tama si Rai, at kilala ka namin. Hindi ka yung tipong nagsasabi kapag may kailangan ka. Tandaan mo na hindi mo kailangang i-prove sa amin na kaya mo lahat. Minsan yung totoong lakas, yun yung marunong humingi ng tulong kapag parang sa tingin mo, upos na upos ka na. Pagsang-ayon ni Sunshine, napatitig naman si Via sa kanila. Sa gitna ng mabigat na damdamin, alam niyang may mga kaibigan siyang masasandalan. Hindi siya sanay umiyak sa harap ng iba, pero sa puntong ito, tuluyan ng nanikip ang lalamunan at namasa ang mga mata niya. Salamat. Hindi ko lang talaga alam kung paano, pero salamat. Ang mahalaga sa akin ngayon, nandito kayo. Kahit hindi ko hingin, nararamdaman ko yun ang buong puso. Tahimik silang nagyakapan. Hindi tutulad ng yakap ng tagumpay, kundi yakap ng magkakaibigang nauunawaan ang realidad ng buhay. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan bago sila nagpaalam sa bawat isa. Malapit nang magdapit hapon nang makauwi si Via. Bago pa man siya makapasok, narinig na niya ang pag-ungol ng isang pamilyar na boses mula sa loob. Diyos ko! Aray ko po! Ang likod ko! Napabilis ang bawat hakbang niya. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kaniyang inang pilit binubuhat ang isang sako ng uling na ginagamit nila sa pagluluto. Si Aling Kamya ay 55 taong gulang. Naglalako ito ng mga kakanin sa umaga at pagkatapos sa paglalako ay janitress naman ito sa isang pampublikong ospital. May taas na 5'1", may kayumangging kutis at may kling-tuwid na buhok na may halong uban. May bilugan at medyo matabang katawan. Puno ng kalyo at magaspang ang mga palad. Nay Kamya, bakit po ikaw pang nagbubuhat niyan? Hindi niyo na lang po ako hinintay. Agad niyang inagaw ang mabigat na sako mula rito. Napaupo naman ang ginang sa monoblock chair habang hawak ang balakang nito. Akala ko kasi hindi ka pa uuwi. Ayoko namang tambakan ka ng gawaing bahay. Tsaka kaya ko naman yan. Katwiran ng kaniyang ina. Nay, nasa labas pa lang po ako, naririnig ko na pong iniinda niyong sakit ng likod niyo. Kapag mga ganito po, hayaan niyo na lang po sa akin. Sanay na ako sa mga ganyang gawain, anak. Basta, hayaan niyo po, Nay. Pagka-graduate ko po, hahanap na agad ako ng trabaho para makapagpahinga ka naman po. Ako na pong bahala sa lahat. Napatingin ang ina sa kanya. Tahimik itong ngumiti.
Pero may bakas ng lungkot sa mga mata nito. Para bang nag-aalala kung kayang pasanin ng anak ang mundong nais nitong akuin. Hindi mo kailangang i-rescue kaming lahat, anak. Hindi naman to pag-rescue, Nay. Gusto ko lang po na kayo naman ang maalagaan ko. Ako po yung may mas malakas pang katawan kaya ako dapat ang gumawa nito para sa pamilya natin. Oo, alam kong magiging mahirap pero para sa inyo, kakayanin ko po. Buo ang paninindigan ni Via kaya napahawak si Aling Kamya sa kamay niya. Anak, salamat. Salamat dahil nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Nahandang ako ang responsibilidad naming mga magulang para itaguyod ang pamilya natin. Hindi na sumagot si Via. Bagkus ay yumuko siya at hinalikan ang likod ng kamay ng kaniyang ina. Kainis naman. Ni isa talaga sa kanila walang gustong tumanggap sa akin. Porque fresh graduate ako. Ganun-ganun na lang yun. Kesyo ang hanap daw nila yung may experience. Paano ako magkaka-experience kung hindi nila ako tatanggapin? Parang hindi nag-grade 2 yung mga to Buisit. Isang mainit na tanghali. Tila sinabayan pa ng sikat ng araw ang pag-init ng ulo ni Via habang naglalakad pa uwi. Suot ang blouse na medyo gusot na. At sa kanang kamay ay hawak pa rin ang brown envelope na may laman ng ilang kopya ng kaniyang mga dokumento. 5 kumpanya nang napuntahan niya mula nang makagraduate. Ngunit lahat ay may parehong sagot. Naiwan na lang daw niya ang kaniyang mga requirements at hintay na lang ang tawag mula sa mga ito. Pero alam na niya ang kalalabasan nun. Hindi na siya tatawagan ng mga yon kaya hindi na siya umaasa. Habang binabaybay ni V ang hagdan pababa sa overpass malapit sa may istasyon ng LRT, napansin niyang 2 tao sa tabing kalsada. Isang lalaki na nakasuot ng itim na hoodie at isang babae na may suot na maikling palda at medyo disoriented ang kilos. Sa unay inakala niyang magkasama ang dalawa kaya't nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang marinig niyang sigawan. Bitawan mo nga ang bag ko! Ano ba? Akin na to! Napahinto bigla si Via sa paglalakad. Tiningnan niyang maigi ang sitwasyon. Naghahablutan ang dalawa sa isang itim na shoulder bag. Kapag hindi mo inalis ang kamay mo sa bag ko, sisigaw ko dito! Ikaw pang may ganang sumigaw? Bitawan mo lang kung ayaw mo magkasakitan tayo. Ang nasa isip ni Via ay magnanakaw ang lalaki at mukhang mahinang babae pa naman ang biktima. Kaya sa pagnanais na makatulong, wala na siyang ibang naisip kundi mabilis na tumakbo palapit sa mga ito. Tulong! May magnanakaw! Buong lakas na tinulak ni Via ang lalaki kasabay ang kanyang pagsigaw dahilan para mapatigil ang ilang tao na naglalakad pababa ng overpass at napatingin sa kanila. Habang ang lalaking tinulak niya ay nadulas at nahulog diretso sa kanal na may tubig ulan, putik at basura. What the hell? Anong problema mo? Tulong! May magnanakaw dito! Imbis sagutin ng lalaki, ay muli lang siyang sumigaw. Sunod-sunod namang nagsidatingan ng mga tao. May lumapit agad at sinunggaban ng suntok ang lalaki. Sira ulo ka! Magnanakaw ka pala! Hindi ka na naawa! Babaeng walang kalaban-laban pa talagang pinuntirya mo! Yung bag ko! Ibalik mo na sa akin! Sa gitna ng kaguluhan, natigilan si Via nang mapansin ang itsura ng babae. Halos mabuwal na ito sa kinatatayuan at hawak-hawak ang isang bote ng gin. Ang makeup nito ay halos maghalo na sa pawis at hindi na rin ito makapagsalita ng maayos. Sandali lang, magpapaliwanag ako, pwede ba? Pigil ng lalaki habang sinasalag ang bawat suntok ng mga tao. Natigil naman ang mga ito at nakakuha ng tiyempo ang lalaki para mabilis na tumayo. Hindi ako yung magnanakaw, maniwala kayo sa akin. Kung tutusin nga yung babaeng pa yan ang magnanakaw siya yung kumukuha sa bag ko. Pilit na pangangatwiran ng lalaki. Ano daw? Hindi raw siya yung magnanakaw? Kung totoo yung sinasabi mo, patunayan mo. Dahil sa sinabi ng isang tao, ay dali-daling binuksan ng lalaki ang bag at kinuha ang isang wallet doon. Kita niyo ba to? Malino naman siguro na mukha ko to, hindi ba? Nagkatinginan
ang mga lalaki matapos ipakita ng binatang larawan nito na nasa loob ng wallet. Pagkatapos nun ay may panibago na naman itong kinuha sa bag. Ito, kita niyo ba to? Calling card ko to. Ayan yung pangalan ko, Tyron. Mukha bang pangbabae yan? Doon lang natauhan si Via. Paglingon niya sa paligid, napansin niyang may mga kumukuha ng video gamit ang cellphone. Ang ibang tao na may nagkakatinginan at nag-uumbisang matawa sa maling akusasyon. Diyos ko, ako pa yata ay nagsimula ng gulo. Napapalunok na bulong ni Via sa sarili. Dahil sa takot na baka sisihin siya ng lalaki at dahil na rin sa hiya, dali-dali siyang umatras at lumayo mula sa kaguluhan. Nang tuluyan na siyang makatakas at makalayo, napasapo na lang siya sa kaniyang noo. Buwisit naman na araw to. Puro na lang kamalasan ang nangyayari sa akin. Napagbintangan ko pang magnanakaw yung totoong biktima. Naitulak ko pa sa kanal. Diyos ko, Lord, huwag sana akong karmahin. Daing ni Via sa sarili. Hanggang sa tuloy na lang siyang umuwi bago pa may panibagong kamalasan ang mangyari sa kanya. Nagpatuloy pa si Via sa paghahanap ng mapapasukang kumpanya. Ilang araw nang nakalipas mula nung nangyari ang canal incident kung saan sa sobrang hiya niya sa pangyayari ay halos gusto na lang niyang lumubog sa lupa. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin kumpanyang tumatanggap sa kanya. At habang abala siya sa paghahanap ng hiring job sa pamamagitan ng mga post sa social media, biglang nag-ring ang cellphone niya. OMG, unknown number. Isa na kaya to sa mga inaplayan ko? Gilalas ni Via. Halos malaglag ang mangkok ng pansit canton na nasa hita niya dahil sa pagmamadali niyang tumayo para sagutin ang tawag. Lumapit pa siya sa may bintana dahil naroon ang malakas na signal. Hello po? Sino po ito? Nauutal niyang tanong pagkasagot ng tawag. Good afternoon. This is Joyce, the HR specialist from Montifalco Holdings. Pwede ko bang makausap si Miss Via Santiago? Yes po, Ma'am Joyce. Si Via na po ito. Congratulations po, Miss Via. Gusto ko po kayong i-inform na nakapasa kayo sa final screening for the admin staff role. Parang may fireworks sa tenga ni Via dahil sa narinig. Ala, totoo ba to? Pumasa ako sa final screening ng Montifalco Holdings? Bulong niya sa sarili, dahilan para mawala ang atensyon niya sa sinasabi ni Miss Joyce. Hello, Miss Via. Nandyan ka pa ba? Po? Ay, yes po, opo. Nandito pa po, ma'am. Alright, gaya ng sinasabi ko, pwede po ba kayong pumunta sa orientation this Friday, 9 a.m. sa main building ng Montifalco Towers, Ayala Avenue? Opo, ma'am. Makakaasa po kayong pupunta ako. Good to know. Please bring one valid ID, ballpen, at pakisunod na lang po ang dress code natin which is smart casual. Orientation will be held sa top floor function hall. Noted, ma'am. Maraming salamat po. Pagkababa ng tawag, literal na napatalon-talon at napasigaw si Via dahil sa hindi mapigilang kasiyahan. Ah! Lord, thank you talaga. Sa wakas may trabaho na ako. Hindi na ako magiging pabigat sa pamilya ko. Yes! Diyos ko, anak. Anong nangyari? Nagmamadali namang pumasok ng bahay si Aling Camia matapos nitong marinig ang sigaw ni Via. Halata sa mukha nito ang matinding kaba at pagkataranta. Nay, may trabaho na po ako. Diyos ko, kang bata ka. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Kinabahan ako ron ah. Teka, ano ka mo? Pumasa ka na ba sa trabaho? Sunod-sunod na tumango si Via para kumpirmahin yon sa ina na tila ngayon pa lang nito na-realize ang maganda niyang balita. Opo, Nay. Tama po ang narinig niyo. At saka, alam niyo po ba kung saan kumpanya? Doon po sa Montifalco Holdings. Talaga, anak. Yung malaking kumpanya na nadadaanan natin kapag pumupunta tayo sa terminal ng bus pauwi sa probinsya. Puno ng pananabik na usisa ng kanyang ina habang iniisip ang kumpanyang tinutukoy niya. Mismo, Nay. Kung alin pa po yung kumpanyang hindi ko ini-expect na matatanggap ako, dun pa po ako pumasa. Ibig sabihin nun, naniniwala sila sa kakayahan mo, anak. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang panghinaan ng loob dahil hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos. At yung kumpanya na yan ang binigay niya sa'yo.
Matapos niyang marinig ang mga salitang yon mula sa kanyang ina, hindi na niya napigilan ang sarili na yakapin ito. Tama po kayo, Nay. Kaya konting tiis na lang po. Mapapahinto ko na rin kayo sa pagtatrabaho. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka talaga papapigil sa plano mong yan, ano? Siyempre naman po, Nay. Gaya po ng sabi ko, deserve niyo pong magpahinga mula sa pagbabanat ng buto. Sapat na po na napatapos niyo ako sa pag-aaral at pagkakataon ko na po ito para suklian ko naman ang pagsasakripisyo ninyo para sa akin, sa amin ng mga kapatid ko. Katuwiran ni Via. Buo na ang kanyang loob na akuin ang responsibilidad para sa kanyang pamilya. Hay nako, bago pa tayo magkaiyakan dito, halika na sa kusina. Tulungan mo akong magluto ng pansit para i-celebrate natin yung pagkatanggap mo sa trabaho. Si nanay talaga mag-aabala pa. Bakit hindi? Masaya lang ako para sa iyo, anak. O sige na nga po, kaso baka hindi na po magka-interes si Papa Jesus na kunin ako balang araw. Bakit naman? Takang tanong ng kaniyang ina. Kakakain ko lang po ng pansit canton tapos kakain na naman po ulit ako ng pansit canton na lulutuin niyo. Eh di po ba nakakahabay ng buhay? Kaya si Papa Jesus na lang ang mahiya pong kunin ako. Biro niya, dahilan para pareho silang matawa ng kanyang ina habang tumutungo sila sa kusina. Pagsapit ng Biyernes, 8:00 pa lang sa umaga, ay nasa Montefalco Holdings na si Via. Para sa kanya, ay mas mainam ng maaga kahit 1 oras kesa malate. Nakasuot siya ng cream-colored na blouse, black slacks at closed shoes habang tahimik na nakaupo sa gilid ng maluwag at modernong function hall ng building. Sa paligid, may mga walong aplikanteng kagaya niya ay mukhang nakapasa. Lahat ay kabado, tahimik, at abala sa pag-aayos ng sarili na tila hindi mapakali sa kanilang mga itsura. Ba't parang ayos na ayos sila? Nagmumukha tuloy akong dugyot dito eh. Nahihiyang bulong ni Via sa sarili hanggang sa biglang may lumapit na babae na natitiyak ni Via na empleyado ng kumpanya dahil disenteng-disente ito sa kaniyang kasuotan na corporate attire at may hawak na clipboard. Good morning everyone! Welcome to Montefalco Holdings. Bungad sa kanila ng babae, nakagad namang nakilala ni Via ang boses. Siya pala si Ma'am Joyce ng HR department. Grabe, ang ganda-ganda niya. Please proceed sa seat sa harap. We're starting in 5 minutes. Orientation will be led by our CEO. Hala, CEO agad? Grabe, ang sosyal naman ng orientation namin. Kabado man, ay tumayo agad si Via. Lumipat siya sa harap at pumesto sa gitnang upuan. Pag-upo niya, kahit pansin na hindi siya mapakali, ay hindi pa rin niya mapigil ang pagngiti. Pakiramdam niya ay malapit na siyang maging legit employee ng malaking kumpanyang ito. May ID, may eleganteng uniforme, at higit sa lahat, may sweldo. Please rise as we welcome the Chief Executive Officer of Montefalco Holdings, Mr. Tyron Montefalco. Sabay-sabay na tumayo ang mga bagong hires at sa pagangat ng ulo ni Via, dahan-dahang bumukas ang pintuan sa harapan ng function hall. Lakad mala teleserye ang dating ni Tyron Montefalco, 28 taong gulang at CEO ng Montefalco Holdings. May taas itong 6 na talampakan, matikas ang tindig, naka 3-piece navy blue suit, pulido ang gupit ng buhok at malinis ang muka. Taglay nito ang orang disiplinado, seryoso at bihasang mamuno. Bit-bit nito ang isang leather folder habang naglalakad papalapit sa podium. Kasabay nun ay tila ba parang biglang nag-slow motion ang lahat para kay Via. Oh my God! Nanlalaki ang mga mata ni Via at hindi niya maalis ang kaniyang tingin sa binata. Siya yun, yung Tyron na pinagkamalan kong magnanakaw, yung tinulak ko sa kanal at yung nabugbog dahil sa akin. Sa sandaling ito ay parang gusto na lang magpalamon ni Via sa lupa. Ba't naman sa dinami-rami ng taong magiging boss ko? Ba't siya pa? Shit, karama ko na ba to? Sana naman hindi niya ako makilala. Abot langit na dasal ni Via na halos manginig siya mula sa kanyang kinatatayuan. Good morning, I'm Tyron Montefalco.
CEO ng kumpanyang pinili niyong pasukan. Welcome to Montefalco Holdings. Nagpalakpakan ng lahat, maliban kay Via na nanatiling nakatayo, nakanganga at unti-unting pinagpapawisan ng malamig. Nagsimula ng orientation, kaya medyo nakahinga na ng maluwag si Via sa pag-aakalang hindi siya nakilala nito kahit pa ilang beses nang nagtama ang kanilang mga mata. Isang oras din ang tinagal ng orientation hanggang sa tuluyan na silang dumako sa dulong yugto ng orientation. Once again, we're proud to welcome a new batch of passionate and driven individuals. Your journey starts now. Grow with us, lead with heart, and succeed with purpose. Napuno ng palakpakan ng function hall matapos yung sabihin ni Tyrone. Yes, sa wakas, hindi niya nga ako nakilala. Iyon ang tumatakbo sa isipan ni Via habang nakikipalakpak at napipilitang ngumiti. But before we formally end this orientation, may good news ako para sa isa sa inyo. Nagkatinginan sila sa paghabol na yon ni Tyrone. Lahat ay nagulat at hindi na makapaghintay sa iaanunsyo nito. May isa sa inyo ang personal kong pinili. Someone I'm giving a special opportunity to work closely with me. Napanganga ang mga tao. Muli silang napatingin sa isa't isa at nagsimulang magturuan. Miss Via Santiago. Natahimik ang lahat. Halos napatigil naman ng paghinga si Via matapos banggitin ni Tyrone ang pangalan niya. Sabay tingin ito sa kanya ng diretso at may ngiti sa labi na tila nangangahulugan ng isang mapanganib na babala. Ako po? Yes, you, Miss Santiago. You won't be joining any administrative team. Starting today, you'll be working as my new executive secretary. Nalaglagang pangat umawang ang bibig ni Via. Ngunit walang lumalabas na salita. Literal na nanigas siya sa kinatatayuan. Sekretary? Ako? Pero hindi yun yung inaplayan ko. At siya pa talaga ang pagsisilbihan ko? Sinadya niya ba to kasi may balak siyang pahirapan ako? Akala ko pa naman ligtas na ako. Congratulations. I look forward to working with you closely. Pahayag nito na may himig ng pagbabanta. Kahit pa nakangiti ito, alam ni Via na may hidden agenda ang binata. That wraps up our orientation. Welcome aboard and see you on your journey. And you, Miss Santiago, follow me to my office. Now. Matapos yung sabihin ni Tyrone, tumalikod na ito at nagsimula ng maglakad paalis. Teka, agad-agad? Totoo ba to? Hindi alam ni Via kung anong gagawin. Ngunit nang makita niyang papalayo na si Tyrone, mabilis naman siyang tumakbo para habulin ito. Pagkarating ni Via sa opisina ni Tyrone, tumambad sa kaniyang moderno at malinis na loob nito. Mga mamahalin at up-to-date na kagamitan. Glass wall na tanawang syudad at isang mahabang mesa na punong-puno ng mga neatly arranged documents. Sir Tyrone. Call me Master. Pigil ng binata na agad kinatikom ng bibig ni Via. Ano raw? Tatawagin ko siyang Master? As in, Master Tyrone? Ang bantot. Jologs ba siya? Reklamo ni Via. Ngunit sa isip niya lang yon. From this day forward, you'll be handling all executive correspondence, scheduling, and administrative priorities under my office. I trust you'll carry these responsibilities with excellence. Pero, teka sir, Master, sigurado ka na po ba talaga dito? Ako po talaga yung magiging sekretary niyo? Why not? Besides, you only have two options. Either you accept the job as my secretary, or I'll have you removed from the company right away. Mabilis na napailing si Via sa tenura ni Tyrone. Matapos ang paghihirap niya na makahanap ng trabaho, sa kabila ng kawalan ng experience dahil kakagraduate niya pa lang sa kolehiyo, hindi na niya sasayangin ang oportunidad na ito. Siyempre, tatanggapin ko po yung offer niyo. Sa katunayan nga po gustong-gusto kong maging sekretary niyo. Ready na nga rin po akong simulan ng trabaho ko. Ano po bang unang iutos niyo sa akin, Sir Master? Your first task? Cancel my entire week's schedule. Reschedule them without upsetting a single client. And make sure the board doesn't notice.
Welcome to the job. Napanganga na lang si Via. Hindi pa niya alam kung saan magsisimula. Ganun agad kahirap ang unang task niya. Sige po, Master. Gagawin ko na po yan. Before you go. Akmang aalis na sana si Via, ngunit natigilan siya nang muling magsalita si Tyrone. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanya, dahilan para mapaatras siya at hindi niya namalayang napatikit na ang likod niya sa wall. Biglang hinarang ni Tyrone ang palad nito sa dingding, malapit sa may ulo niya. Napapikit na lang si Via nang dahan-dahan itong ilapit ang muka. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi ko pa nakakalimutan ang atraso mo sa akin. Kaya huwag kang umasang magiging malog ako sa'yo. Bulong ni Tyrone sa may tenga niya bago ito tuluyang umayos ng pagkakatayo at nagsimulang maglakad paalis. Nang sandaling idilat ni Via ang kaniyang mga mata, nakaupo na si Tyrone sa swivel chair nito at inabalang sarili sa laptop. Sunod-sunod namang napalunok ng sariling laway si Via habang nakatingin pa rin sa binata. Wala na akong choice kundi tanggapin na lang ang trabahong ito. Kung kailangan kong dumaan sa butas ng karayom para sa pamilya ko, gagawin ko. Sa unang araw pa lamang ni Via bilang executive secretary, agad niyang naranasan ang bigat ng bagong trabaho. Hindi lang dahil sa mismong bigat ng gawain, kundi dahil pati sa taong kailangang pagsilbihan niya. Sa mga sumunod na araw, matapos magawa ni Via ang ikatlong utos ni Tyrone para sa araw na ito, nakatayo na naman siya sa tapat ng table ni Tyrone. Hawak ang clipboard at naghihintay ng instruction mula sa boss na tila hindi napapagod na hanapan ng butas ang magawa niya. Dahil hanggat hindi ito nasasatisfy, ipapaulit at ipapaulit sa kaniyang trabaho. Finally, nagawa mo rin ang tama. Anyway, nasa na yung report ko for today's finance meeting? Nasa inyo na po yung updated copy, Master. Inilagay ko po rito sa ibabaw ng desk nyo. Just as you requested. Tiningnan ni Tyrone ang papel saglit, bago binalingan ng tingin si Via mula ulo hanggang paa. Napakagatlabi naman si Via. Gusto ko ng version na may summary sa dulo. Ayoko ng pahinang puro figures lang. Redo it. Po? Hindi nagsalita si Tyrone at tinitigan lang siya ng diretsyo. Opo, sabi ko nga po. Right away, Master. Habang naglalakad pabalik sa mesa niya, nagme-make face na lang si Via para gayahin ang boss niya. Diyos ko, kahapon lang inaprubahan niya na yung format ko. Ngayon, gusto na naman niyang baguhin? Aba, may toyo talaga tong Tyrone na to. Hindi lang yun ang una. Halos araw-araw may bago na namang reklamo o pinapabago si Tyrone sa mga outputs niya. Minsan, papagawin nito si Via ng presentation para sa client. Tapos kapag tapos na, hindi na pala yun yung kailangan ko. I need a full cost analysis ng last quarter, by project, by team, at by month. Di wow. Pagkatapos kong magpago dito, ganun-ganun na lang? Bulong niya. May sinasabi ka ba, Miss Santiago? Ang sabi ko po masusunod po agad, Master. Minsan naman, habang abala siya sa pagdatay para sa report na kailangan daw nito sa loob ng 1 oras, tatawagin siya bigla. Coffee, Miss Santiago. 2 shots of espresso. 1 sugar. No milk. Don't forget the stirrer. Napapikit na lang si Via at pilit na ngumiti ng sandaling harapin ang binata. Right away, Master. And make sure, hindi sobrang init. Ayoko na namang mapasok, katulad nung kahapon. Duly noted, Master. Hindi may iwasang idiin ni Via ang ngipin sa loob ng pisngi niya para lang hindi makapagsalita ng masama. Kahit pa parang araw-araw siyang ginugulpi sa trabaho, hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Isang araw, lampas 9:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin pinapauwi si Via. Pinabura at pinagawa ulit ni Tyrone ang buong weekly operations report na halos 1 araw niyang trinabaho. Doon na siya napuno. Sa isip niya, ito na ang sukdulan ng professional niyang pagtitimpi. Kaya umira lang pride niya bilang isang hardworking girl at hindi siya basta-basta papayag na hindi makabawi man lang. May araw ka rin sa akin, Master Tyrone.
Makalipas ang 1 oras habang inuulit niyang weekly operations report, napansin niyang nakatulog si Tyrone sa mesa, nakasandal sa upuan at bahagyang nakanganga. Doon na napangiti si Via matapos niyang may maisip na gawin. Kaya naman, tahimik siyang naglakad papalapit sa desk ni Tyrone. Pinaypay niya muna ang palad niya sa tapat ng mukha nito para malaman kung tulog ba talaga ito. Nang hindi man lang ito gumalaw, napatango-tango siya sabay kuha sa flash drive na nakasaksak pa sa laptop nito. Bumalik si Via sa desk niya at kagad na inilagay ang flash drive sa side port at binuksan ang presentation file para sa board meeting kinabukasan. Pagkatapos ay kinopya niya ang slides, binuksan sa kanyang sariling laptop. Huminto siya sa second to the last slide at binasa ang nilalaman nun. At pinalitan ng kakaiba. Secret recipe for chicken adobo. 1 kilo chicken, 1/2 cup soy sauce, 1/2 cup vinegar, 4 cloves garlic, crushed, 3 pieces bay leaves, 1 teaspoon peppercorns. Natatawa na lang si Via habang binabasa niya ang mga ipinalit niya sa slides na yon. Matapos yon, ay tiningnan niya si Tyrone. Mukhang malalim pa rin ang tulog nito, kaya umiling siya ng may kapilihang ngiti sa labi. Good luck para sa presentation mo bukas, bossing. Tignan natin kung sino magiging katawa-tawa. Pagkatapos ay inilagay niya muli ang original na file name at ibinalik ang flash drive sa laptop ni Tyrone na para bang walang nangyari. Kinabukasan, pumasok si Via ng may ngiting tagumpay sa muka habang tahimik siyang nakikinig mula sa labas ng conference room. Todo pigil siya sa sarili na matawa habang naririnig ang boses ni Tyrone sa loob. Galit na galit habang binabasa ang slides. What the? Who puts an adobo recipe in a finance desk? Tumikim si Via at pinilit magmukhang nagtataka. Nang sumilip siya mula sa pinto ng conference room, tikom pa rin ang bibig niya at kunwari ay nag-aalala siya at nangungusap. Pero kung titignan mo ng maigi ang mga mata niya, may kislap ng walang kapantay na satisfaction. 1 point for the underdog. Yan ang nasa isip ni Via. Sa loob ng cafeteria ng Montefalco Holdings, tahimik na nakaupo si Via sa sulok ng isang mesa. Suot pa rin niyang simpleng office blouse at black slacks. Bahagyang lukot na sa dami ng ginawa niya buong umaga. Nasa harapan niyang isang styro na may half rice at isang pirasong fried chicken na halos puro breadings, pero wala siyang pakialam. Pagkatapos ng ilang araw na walang tigil na pagpupuyat, paulit-ulit na pagre-revise ng reports at instant coffee na halos naging dugo na niya, ito na lang ang oras na meron siya palagi para makahinga sa sandamakmak na gawain. Kaya walang reklamong kinagat niya ang fried chicken habang tahimik na nakatitig sa cellphone. Binabasang isang inspirational quote sa newsfeed niya. Tiis-tiis lang, Via. Para to sa mama at papa mo at sa mga kapatid mo, kaya bawal kang sumuko. Pagpapalakas niya ng loob sa sarili. Bago pa man niya malunok ang unang subo, biglang umalingaw-ngaw sa cafeteria ang boses ng isang babae mula sa intercom. Lahat po ng empleyado ay pinapatawag sa function hall para sa isang importanteng anunsyo. Maupo po tayo ayon sa department at manatiling tahimik. Uulitin ko, lahat ng empleyado ay pinapatawag ngayon din sa function hall. Sabay-sabay na nagsitayuan ang mga tao sa cafeteria. Maging si Via ay napatayo. Bit-bit ang styro ng hindi pa naubos na pagkain. Nagmamadali niya itong pinasok sa bag habang lakad-takbong tumungo sa function hall. Ano kayang meron? Bakit biglaan naman yata? Nakakaisang subo pa nga lang ako eh. Habang papasok sila sa function hall, makikita sa ekspresyon ni Via ang kaba. Tahimik siyang nakaupo sa hanay ng mga top management department, sakto sa bandang gitna, kung saan tanaw niya ang maliit na stage sa harap. Napuno ng bulungan ang paligid. Ilang saglit pa, lumabas mula sa side wing ang isang matandang lalaki na bihis. Nakaputing barong, may maikling balbas, at isang presensyang hindi pamilyar kay Via, pero agad niyang naramdamang importante ito. Mas umingay ang buong hall nang tumindi ang bulungan ng mga tao sa paligid. Si Don Gregorio yan! Bumalik na! Akala ko hindi na siya makakabalik. Matagal din siyang na-confine sa Singapore Hospital, hindi ba?
Napakunot ang noo ni Via habang nagmamasid at pilit na nakikinig sa mga bulungan. Sino si Don Gregorio? Yung matanda bang tinutukoy nila? Ano bang meron sa matandang to? Bago pa man siya makakuha ng sagot sa kaniyang mga tanong, dumampot ng mic ang matanda at ngumiti sa lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Alam kong gulat kayo sa biglaan kong pagharap ngayon, pero nais ko lang ipalam sa inyong muli akong nagbalik sa kumpanya matapos ang matagal kong recovery sa sakit. Malakas at malinaw ang boses nito kahit pahalatang may edad na. Ang karamihan ay pumalakpak at napuno ng masayang bulungan sa crowd. Habang ako'y nagpapagaling, iniwan ko muna pansamantala ang pamamahala sa aking anak na si Tyron bilang acting CEO. At sa mga panahong yun, nakita ko kung paano patuloy na gumalaw ang kumpanya sa kabila ng lahat. I'm proud to my son, but now I'm officially resuming my role. Lalong lumalim ang pagkalito ni Via sa mga nalaman. Acting CEO lang pala si Abnoy na Tyron? Abay kung makautos akala mo siya ng hari ng kumpanya. Master-masteran lang pala siya. Sa pagtatapos ng importanteng announcement, habang nagsisimula ng magsialisan ng mga empleyado, isang staff ang lumapit kay Via. Miss Santiago, pinapatawag po kayo ni Don Gregorio. Sa opisina niyo po, right now. Ha? Ako? Bakit po? Hindi ko rin alam, pero urgent daw. Nagmamadaling tumayo si Via. Mabilis ang tibok ng puso niya habang sumusunod sa staff. Sa hallway pa lang ng executive floor, pinagpapawisan na siya kahit malamig ang aircon. Pagpasok niya sa opisina ni Don Gregorio, agad siyang sinalubong ng ngiti ng matanda habang nakaupo ito sa leather chair. May hawak na tasa ng tsaa. Ikaw pala si Miss Via Santiago. Opo. Ako po yung sekretary ni Master Tyron, sir. Master Tyron, ha? Yun po ang gusto niyang itawag ko sa kanya, kahit ang baduy naman po. Kumakamot sa ulong pag-amin ni Via na ikinahagalpak naman ang matanda. Nakakaaliw ka pala, Miss Santiago. Napatawa mo ako. Anyway, nabasa kong tungkol sa iyo sa field report last week. Pansin kong maayos kang magtrabaho. At kung akong tatanungin, I'm really impressed. Sa dami ng narinig kong reklamo sa mga naunang sekretarya niya, ikaw ang nakatagal. Ginagawa ko lang po ng maayos ang trabaho ko, sir. At ginagawa mo ito ng may determinasyon. I like that. Alam mo, Miss Santiago, ang sekreto ng matagumpay na executive ay hindi lang ang talento niya, kundi kung sino ang nasa tabi niya para mag-organisa ng mga bagay. Ngumiti si Don Gregorio. Pansin ang paghanga nito kay Via. Maraming salamat po. Tatandaan ko po yung mga sinabi mo, sir. Alright, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Ipinatawag lang talaga kita dahil gusto kitang makausap personally. Yumuko lang si Via sa matanda bago siya tuluyang lumabas mula sa opisina. Kahit papano'y napangiti siya dahil sa tingin niya hindi hamak na mas mabait ito kumpara kay Tyron. Kinabukasan, maagang dumating si Via sa kumpanya. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang tensyon sa bawat hakbang niya papasok na hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kaniyang pakiramdam. Paglapit niya sa desk niya, gulat siyang nakita ng mga gamit niyang nakaayos na sa loob ng kahon. Mga personal na gamit, notepad, maging ang mug niya na may customized name niya. Sa loob ng opisina, nakatayo si Tyron, nakafold ang manggas ng long sleeves hanggang siko, magkakross ang mga kamay sa may dibdib at nakasandal sa padera. Hindi mo na kailangang pumasok pa simula after lunch mamaya. You're done here. Matigas ang bawat salitang sambit ni Tyron nang sandaling lumapit siya rito. Diretso ang tingin nito sa kanya. Pansin naman ang pagiging kabado ni Via. Ano pong ibig niyong sabihin, Master? You're fired. Effective today. Tanggal ka na. Alam mo naman siguro kung bakit. Kaagad na pumasok sa isip ni Via ang pagbabalik ni Don Gregorio. Akala niya ay magiging maayos na ang trabaho niya sa pagbabalik nito. Ngunit mas malala pa pala ang kinahinatnan. Pero Master, kailangan na kailangan ko po ang trabaho kong ito. Umaasa po sa akin ang pamilya ko.
Nangungusap ang mga mata ni Via. Kung kailangang lumuhod, ay gagawin niya para lang huwag mapaalis sa kumpanya. But it doesn't make sense anymore. I'm stepping down as the CEO to become the company's new director. Hindi ko kailangan ng sekretary sa posisyon na yun. Nang marinig ni Via ang paliwanag nito, agad naman niyang naintindihan. Kaya tahimik niyang tinanggap ang desisyon nito, kahit halatang labag sa loob niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kahon at sinimulang ligpitin pa ang ilang natitirang gamit. Habang pinipigil ang luha, pinilit niyang ngumiti. Naging positibo na lang siya na natanggap nga siya sa Montefalco Holdings, kaya alam niyang makakahanap din siya ng panibagong kumpanya. Akma na sanang aalis si Via, ngunit biglang sumulpot si Don Gregorio sa dadaanan niya. Anong nangyayari rito? Saan mo dadaling ng mga gamit mo? Dad, tinanggal ko na siya sa trabaho. As you know, hindi ko na kailangan ng sekretary. Si Tyrone na ang nagpaliwanag. Really? Hindi mo lang ako in-inform tungkol dito? For what reason, Dad? Akala ko hindi ko na kailangan ng approval niyo, since ako naman ang nag-hire sa kanya. Hindi siya alis. Puno ng otoridad na sabi ni Don Gregorio. Nagkatingin na naman sandali sina Tyrone at Via. What do you mean, Dad? Miss Santiago, gusto mo pa bang manatili dito? Imbis sagutin ng anak, kay Via ito bumaling. Kung papayag po kayo, sir. Nag-aalangan man, kaagad na sumagot si Via na may pagbabakasakali. Then there's no need for you to leave, effective immediately. You're officially my secretary. Seriously, Dad, bakit siya? Ibalik niyo na lang si Leo. Masanay yun na makatrabaho ka. Kaagad nagprotesta si Tyrone. Hindi nagustuhan ang desisyon ng kaniyang ama. May iba ng trabaho si Leo outside our company. At itong babaeng pakakawalan mo, she has something you've clearly overlooked. Integrity, guts, and the kind of sharp thinking this company needs. Kaya simula ngayon, siyang magiging bagong sekretary ko. Deal with it. But, walang pero. Decision made, Tyrone. And you, Miss Santiago, please follow me to my office. Lumabas na si Don Gregorio. Saglit namang sumulyap muna si Via kay Tyrone bago siya tahimik na sumunod sa matanda. Gulat man mula sa bilis ng mga pangyayari, pero bakas ang pasasalamat sa mga mata niya. Dito mo muna iwan ang mga gamit mo. Magpahinga ka muna ngayong araw, kaya papayagan kitang umuwi na. First thing tomorrow, sumama ka sa boardroom. I need someone I can trust. Pahayag sa kanya ni Don Gregorio na kaagad siyang umiling. Maraming salamat po, sir, pero hindi ko na po kailangang magpahinga. Hayaan niyo pong gawin ko ang trabaho ko simula ngayong araw. Napangiti ang matanda sa naging sagot niya. You're really hardworking. I'm sure I didn't make a mistake of choosing you as my secretary. Isang maliwalas na hapon sa Montefalco Holdings. Kakatapos lang ng isang back-to-back na executive meeting. Kaya abala ang bawat departamento sa kanya-kanyang mga gawain. Sa kabilang dako ng corporate building, sa isang private lounge na bihirang gamitin ng iba. Malapit sa rooftop garden ay inanyayahan ni Don Gregorio si Via para sa isang private talk. Tahimik si Via habang sumusunod sa matanda. Kinakabahan at nagtataka kung anong mahalagang pag-uusapan nila doon. Pagpasok nila sa lounge, agad itong isinara ni Don Gregorio. May glass walls ang paligid na tanawang view ng lungsod, pero walang ibang makakarinig sa kanila mula rito dahil may double glazed panels ang glass wall kung saan may 2 layer ng salamin na may air gap sa pagitan na nagsisilbing insulation laban sa ingay. Miss Via, maupo ka na. Tahimik na sumunod si Via. Tumupat siya sa maliit na coffee table habang si Don Gregorio naman ay naupo sa kabilang upuan. Nakasandal at hawak ang baston nito. Mukhang masyado pong pribado ang pag-uusapan natin, Don Gregorio. Dahil dito niyo po ako dinala. Usisa ni Via dahil yon ang kanina pang gumugulo sa isipan niya. Siyang tunay. Kaya kita rito dinala para tiyakin na ang pag-uusap nating dalaway hindi makakalabas kanino man.
Maasahan ba kita ron, Miss Via? Oo naman po, pero ano po bang kailangan niyong sabihin sa akin, sir? May pagkukulang po ba ako sa trabaho? Mabilis na umiling si Don Gregorio na may bahagyang ngiti. Wala, iha. Sa totoo lang, I'm more than satisfied. You've been performing beyond expectations, Via. Tumango si Via. Kahit hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib niya, may ibang klaseng pakiramdam siya sa atmosphere ng pag-uusap na ito. Ang totoo niyan, I need you to help me with something personal. Personal po? Tungkol po saan? Nagkatinginan sila ng matagal at sa bawat segundo ng katahimikan, lalo lang lumalalim ang tensyon sa hangin. Tumikim naman si Don Gregorio bago nagsalita. Sa totoo lang, matagal ko nang pinagdududahan ang anak kong si Tyrone. Sa buong buhay niya, wala pa siyang nagiging girlfriend ni isa. Hindi man lang nagpakita ng interes sa kahit sinong babae. Sandaling napaisip si Via sa punto ni Don Gregorio. Ngunit hindi niya pa ito matumbok. Kung ganon, ano po bang... Natigilan si Via sa pagsasalita matapos siyang may maisip. Napakurap-kurap pa siya bago bahagyang inilapit ang mukha kay Don Gregorio para bumulong na akala mo'y may ibang makakarinig. Iniisip niyo po bang may pusong babae si Master Tyrone? Exactly, Via. I think Tyrone is gay. Napatakip ng bibig si Via nang hindi man lang nagdalawang isip si Don Gregorio sa sagot nito. Pero ano po bang basehan niyo sa pagdududa niyo sa kanya? Yung dati kong sekretary na si Leo, napansin ko na para bang malagkitang tingin nila sa isa't isa. May isang beses pa, nahuli ko na sila na muntik nang maghalikan sa loob ng opisina ko. Hindi makasagot si Via dahil sa kaniyang mga natutuklasan. Nanlalaki pa ang kaniyang mga mata, kaya nagpatuloy na lang sa pagsasalita si Don Gregorio. May isa pang pagkakataon, dumaan si Leo sa harap niya sa hallway. Tapos nakita ko si Tyrone na parang natulala habang nakangiti. Hindi man lang niya narinig na tinawag ko siya ng 3 beses. Parang nawala ng pandinig. Lahat ng atensyon niya nakatutok lang kay Leo. Napakurap-kurap si Via. Hindi niya inaasahang ganito ang mga malalaman niya. Pakiramdam niya, isang telenovelang sinulat sa harapan niya ngayon. Pero sir, baka naman malapit lang talaga sila sa isa't isa. Malapit? Via, hindi na ako bata. Sa edad kong ito, sanay na ako sa pagbasa ng kilos ng tao at ni minsan hindi man lang nagpakilala o nagdala ng babae sa bahay si Tyrone. Hindi man lang namin narinig ang salitang crush mula sa kanya. Hindi naman nakasagot si Via at biglang napaisip. Bakit ka natahimik? May napansin ka rin bang kakaiba kay Tyrone? Napaangat ng tingin si Via sa matanda at bahagyang napatango. Actually po, medyo may napapansin nga po rin ako. Pero hindi ko lang pinansin kasi ayoko namang mag-assume. Talaga? Ano ang mga yun? Isang beses po na naglilinis ako ng table ni Master Tyrone. May nakita kong lipstick sa ilalim ng desk organizer niya. Brand new at may tag pa. Pero ang weird lang po kasi never ko po siyang nakitang may kadate o dinalang babae sa opisina. And then? Napaisip sandali si Via sa kanyang mga napansin. Napansin ko rin po isang beses na may delivery si Kuya Paul. Yung messenger. Parang bigla siyang nagiging unusually mabait. Hindi naman siya ganun sa akin. Ever. Isang beses pa. Tinanong pa niya ako kung may gym routine si Kuya Paul. Wala naman siyang pake kahit kanino. Napatango si Don Gregorio habang hinihilot ang sentido. Kaya gusto kong malaman ang totoo. Paano po? Umupo ng diretso si Don Gregorio at humarap sa kanya. Kaya gusto kong akitin mo si Tyrone. Po? Halos mapasigaw si Via. I want you to make him fall in love with you. Hindi para saktan siya, pero para malaman natin kung ano ba talaga ang gusto niya. Kung kaya ba niyang magmahal ng babae. You're the only one I trust to do this. Napasinghap si Via. Hindi niya alam kung matatawa ba siya,
magagalit o maguguluhan. Napahawak siya sa dibdib, kinabahan sa bigat ng hinihingi ng matanda. Pero sir, wag niyo pong mamasamain ha. Pero ang akin lang po, hindi ba dapat suportahan na lang natin si Master sa kung anong gusto niya? O sa kung sino ba talaga siya? Naintindihan ko naman yun. Kahit gusto kong suportahan ang anak ko. Pero sana maintindihan mo si Tyron lang ang tanging kaisa-isa kong anak. Kailangan niyang magkaroon ng sariling pamilya na magpapatuloy ng nasimulan ko. Gaya nitong kumpanya. Alam kong sa uli, maintindihan niya rin na ginagawa ko ito para sa kanya at para sa kinabukasan niya. Muling natahimik si Via sa naging pahayag ng matanda. Sir, hindi ko po yata kaya to. Ang sungit-sungit nga po ni Master sa akin, tapos saakitin ko pa siya? Baka sampalin niya lang ako. O baka pilitin ka pong ipatanggal na naman ako. Wala kang dapat ipag-alala. Dahil ako lang ang pwedeng magdesisyon kung hanggang kailan ka dito mananatili sa kumpanya. At alam kong mahirap pero hindi ko naman to ipapagawa ng basta-basta lang. O di kaya libre. Kaya ikaw ang napili ko dahil gusto ko ring tulungan ang pamilya mo. Napatitig si Via sa matanda. Sa pagkakabanggit ng pamilya, napansin niyang may hawak itong folder. Dahan-dahang binuksan ni Don Gregorio yon at inilapag sa mesang ilang papeles. Kumusta ng tatay mo, Via? Dialysis 3 times a week, tama? Paano niyo po nalaman? Tanong niya na puno ng pagtataka. I had someone look into your background, not to invade your privacy, but because I needed to be sure if you're someone who can be trusted and someone worth helping. Natahimik si Via. Hindi niya alam kung matatakot siya o mag-aalala. Pero higit sa lahat, alam niyang wala siyang dapat ikahiya tungkol sa kanyang totoong buhay o pinagmulan. Your father needs regular dialysis, and I know you're struggling to afford it. Bukod pa riyan, 2 mong kapatid ang nag-aaral pa at ikaw lang ang sumusuporta sa mga ito. Tama ba? Opo. Kung papayag ka sa inihiling ko, I will cover all your father's expenses. Walang limitasyon. Full coverage. Kasama ng maintenance. Bukod pa riyan, ipapasok kong 2 mong kapatid sa Montefalco Academy. Libre ang tuition, miscellaneous, at uniforms. I'll take care of everything. Napatitig lang si Via kay Don Gregorio. Hindi siya makapagsalita. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago siya natauhan. Sigurado po ba kayo? Ngumiti si Don Gregorio, tsaka inilabas ang cellphone. Para makasigurado ka. May tinawagan ito sa harapan ni Via. Ilang ring lang at may sumagot na sa kabilang linya. Dr. William Martinez. Yes, you're right. Ito nga si Don Gregorio. I have a patient currently undergoing dialysis, but I'm hoping to have him transferred under your care. I've heard nothing but the best about you, Doc, and I want only the best for him. Yes, I'll be sending over his full medical profile and current treatment details today, including the contact of his attending physician. And don't worry about the cost. I'll be shouldering everything. I'm hoping you could accommodate him as soon as possible, preferably today, if you can. Oh, really? That's great news. All right then. I'll get back to you later today to finalize the details. Maraming salamat, Doc. Pagkababa ng tawag, tumawag ulit si Don Gregorio sa panibago. This time, sa isa sa mga school administrator niya. Hello, Mrs. Castro. May ipapasok akong 2 estudyante sa Montefalco Academy. Please assist them with everything. Enrollment, orientation, lahat ng kailangan nila. I will forward their names and documents today. Pati na rin ang basic info. Pakihanda na rin yung uniforms, IDs, and allowance. Gusto ko, pagpasok nila next week, wala na silang aalalahanin. Yes, effective next week. I'll get back to you kung may kailangan pa. And let me know if you encounter any concern. Salamat. Pagkatapos ng tawag, muli nitong binalingan si Via. Pag-aaring niyo po ba sir yung Montefalco Academy? Yes. Kaya ang hinihingi ko lang sa'yo, Via, ay matulungan ako patungkol kay Tyron. Spend time with him. Get close to him. Know his truth. At kung sakaling mahulog ang loob niya sa'yo, then we'll know.
Paano nga po kung sakaling mahulog nga siya sa akin? Bahagyang ngumiti si Don Gregorio. Then that means you're effective. Hindi ko na kontrolado yon. But if it happens, maybe that's even better. Hindi nakasagot si Via. Tila pinag-iisipan ang offer ng matanda. I just need you to say yes, and I'll handle everything concerning your dad and your siblings. Nanatiling tahimik si Via habang tinititigan ang mga dokumento sa harap niya. Mga hospital records at bills ng kaniyang ama. Mga detalye tungkol sa mga kapatid niya at maging mga impormasyon tungkol sa kanya. Ang nais lang ni Via para sa kaniyang pamilya ay ang gumaan ang kanilang buhay at makapagtapos sa pag-aaral ang kaniyang mga kapatid. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nag-angat ng tingin kay Don Gregorio. Ramdam niyang bigat ng magiging desisyon, pero alam niyang mas mabigat ang pinapasan niya araw-araw. Sige po sir, pumapayag na po ako. Tumango si Don Gregorio, tila ba isang panalo ang narinig niya. Then, I'll immediately arrange your father's transfer to Dr. William Martinez and make sure your siblings are properly enrolled at Montefalco Academy. From this moment on, you won't have to worry about a single thing. Basta't malinaw sa atin ang kasunduan. Since you already said yes, I'll see it through. No turning back. Simula nang makipagkasundo si Via kay Don Gregorio, nag-iba na ang ihip ng hangin para sa dalaga. Kung dati basta-basta lang siyang pumapasok sa opisina at ginagawang trabaho bilang sekretarya, ngayon ay may mas mabigat na dahilan kung bakit siya naririto. At ang misyon niya magmula ngayon ay ang akitin si Tyrone Montefalco, ang lalaking ubod ng sungit, tila'y allergic sa romantic relationship sa isang babae at hindi marunong magpakita ng interes sa kahit na anong bagay. At ang isang tanong na gustong malutas ni Via, kung tunay na lalaki nga bang Master Tyrone niya. Isang umaga, 8:00 pa lang pero mukhang gabi na ang pakiramdam ni Via dahil sa kaba habang hawak-hawak ang isang lunchbox. May takip pa ito ng pastel pink na tela at may maliit na note sa ibabaw. For you, Master Tyrone. Made with care and extra love. Sincerely yours, Via. Mahina niyang binasa ang sinulat niya ron. Lalo pat alam niya kung gaano ka-perfectionist si Tyrone. Matapos niyang basahin yon, ay parang maduduwal pa nga siya dahil sa pagiging cringe niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa executive office ni Tyrone. Malinaw pa sa kanya ang bili ni Don Gregorio. Make it natural, hindi pilit. Simulan mo sa simpleng pagpapakita ng pag-aalaga sa kanya. Kaya ito ang unang hakbang na naisip niya. Food is love. Food is life. At ang sabi nga ng iba, the way to a person's heart is through their stomach. Come in. Matapos niyang kumatok ng 3 beses, narinig niya ang boses ng binata. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng seryosong mukha ni Tyrone na mukhang abala sa harap ng laptop. What brings you here? Last time I checked, I never asked for your presence. Bahagyang napatras agad si Via sa masungit na bungad nito. Ngunit sa kabila nun ay pilit siyang ngumiti. Sorry po sa abala, Master, pero may dala po akong lunchbox para sa inyo. Luto ko po to, chicken teriyaki. Favorite niyo raw po, sabi ni Don Gregorio. Napakunot ang noo ni Tyrone habang nakatitig sa lunchbox na inabot ni Via. Aside from my trusted restaurant, I don't eat anything that isn't prepared by my nutritionist. Baka may allergens yan. Or worse, contaminants. Napaiwas ng tingin si Via na para bang pinipilit ang sariling magtimpi. Napakaarte ng lalaking to. Or should I say, ng mimasor na to. Baka kung sabunutan ng ialo ko, game na game to. Pasimple siyang tumikim bago muling hinarap ang binata na may ngiti sa labi. Contaminants agad? Wala po, promise. Organic pa nga yung rice at saka it was made from the heart. Return it to wherever it came from, and next time, do your job properly. Instead of wasting time on useless sentimentality. Nalaglag ang panga ni Via.
Pakiramdam niya ay nasunog siya sa sinabi nito. Sige na, Master. Tikman niyo lang po. Promise, magugustuhan mo to. Binuksan pa ni V ang lunchbox at nagsandok doon ng isang kutsara at tinapat yon sa may bibig ng binata. Kaagad namang iniwas ni Tyrone ng muka. I said no. Don't be stubborn. Hindi ka naman siguro bingi, hindi ba? Di bahala ka. Ako na nga lang kakain. Isinubo ni V ang nasa kutsara. Napapapikit pa siya habang umunguya. Maririnig pa ang kaniyang mahinang pag-ungol na animoy nasasarapan ng husto. Hay, ang dugyot mo. Get out of my office now. Leave! Bigo man si Via sa kaniyang unang subok, lumabas siya mula sa opisina nito na natatawa dahil kitang-kita niya ang inis sa mukha ng binata. Apakaarte ng sisi ko. Kinabukasan ay nagpatuloy si Via mula sa pagkuha ng loob ni Tyrone. Ngunit sa bawat attempt niya ay palagi siyang bigo. Ilang araw ang lumipas. Sa pagkakataong ito ay naghanda si Via ng panibagong plano. Sa paniniwala niya na mas magiging effective ang physical proximity kung saan kapag mas malapit kayo sa isa't isa, maaring mas komportable, mas konektado o mas personal ang magiging usapan. Kaya sinadya niyang mag-volunteer na mag-assist kay Tyrone sa pag-review ng mga project proposal. Sa loob ng meeting room, magkatabing nakaupo silang dalawa. Habang nagsasalita si Tyrone tungkol sa market analysis, kunwari nahulog ang ballpen ni Via sa paanan ng binata. Ay, yung ballpen ko. Sabay yuko para damputin yon at nagkunwari pa siyang nahulog ang kamay niya sa mga binti nito. Miss Via. Malamig na tawag ni Tyrone sa pangalan niya. Natigilan siya at dahan-dahang tumingin pa itaas, diretso sa mata ni Tyrone. Did you really have to grab my leg that tightly just to pick up a single pen? Napaayos ng upo si Via at napakurap-kurap. Di sorry na. Natatakot lang kasi ako na mahulog sa'yo, mula dito sa upuan. Napaiwas siya ng tingin, sabay irap sa kawalan. Umayos naman ang upo si Tyrone at mas lalong lumayo pa sa kanya. Halos 2 upuan ang pagitan nila ngayon. Si Via naman ay napakamot sa batok habang pilit itinatago ang mukha niyang naiirita na sa sobrang pagkainis. Master, pwede niyo bang i-explain to sa akin? Hindi ko kasi maintindihan. Feel ko may mali dito. Muli siyang tumabi sa binata habang pinapakita ang screen ng laptop. Sinubukan namang i-check yun ni Tyrone at basahin, habang si Via sinasadya niyang maidikit ang braso ni Tyrone sa kanya. You didn't have to sit that close to me just to read that file. Nararamdaman ko na yung joga mo sa braso ko. Grabe naman to. Allergic ka ba sa ano? Sa ano? Dito sa ano? Sa sinasabi mong joga ko. Hindi pa nakakasagot si Tyrone nang biglang mag-ring ang cellphone nito. Napatingin doon si Via at nabasa niya ang pangalan ni Leo sa screen. Mabilis namang kinuha ni Tyrone ang cellphone sabay lakad palabas mula sa meeting room. OMG! Sign na ba'y na bakla nga si Master? So until now, nag-uusap pa sila ng Leo na yun kahit nagtatrabaho na ito outside Montefalco Holdings? Kailangan tong malaman ni Don Gregorio. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin sumusuko si Via. Kahit ilang beses na siyang nabigo, kahit inis na siya sa binata. Hindi siya tumitigil dahil nahihiya na rin siya kay Don Gregorio dahil tinutupad nito ang mga pinangako sa kanya. Pero hanggang ngayon ay bigo pa rin siyang magawa ang hiling nito. Kaya naman isang gabi, sinundan niya si Tyrone sa isang upscale bar sa BGC. Hindi niya ito pinalampas. Pagkapasok niya sa bar, hinanap niya agad si Tyrone at nagilap niya ito na nakatingin lang sa kawalan sa isang sulok ng bar. Naka-black leather jacket ito, nag-iisa at may hawak na isang baso ng whiskey. Dahan-dahang naglakad si Via papalapit kay Tyrone. Suot niyang isang sa pinaka-revealing bodycon dress, red backless at may high slit, with full glam curled lashes, red lips at pabango na talagang head-turner ang amoy. Lahat ng ito
ay sponsor ni Don Gregorio kaya wala siyang poproblemahin sa lahat ng gastos. Naupo na si Via sa tabi ni Tyrone at kumaway sa bartender. "Martini, dry, with a twist please." Paglingon ni Tyrone, agad itong nagtaas ng kilay. Halatang nagulat sa presensya niya. What the hell are you doing here? Ngumiti si Via, ngiting may kasamang inosenteng landi. "I was just in the area. I saw you and you looked off. Parang may bumabagabag sa'yo. I thought maybe you'd want someone to talk to." Wow, naging sekretary ka lang ni Dad. Gumaling ka na yata sa English. Puna nito sa kanya. "Magaling talaga ako sa English. Hindi pa man ako pumapasok sa Montefalco Holdings. Masanay lang ako magtagalog." Hindi na sumagot si Tyrone. Ininom na lang nito ang laman ng baso niya at muling humingi ng panibago sa bartender. "If it's about work, I totally get it. Pero kung love life yung gumugulo sa isip mo, nako, mas maigi kung mailalabas mo yan." Love life? You shouldn't assume things you don't understand. "Come on, Master. Huwag mo nang ikaila." Sabay marahang dampi ng kamay niya sa braso nito. Saka umupo patagilid paharap kay Tyrone para mas mapansin ng binatang lumilitaw niyang cleavage. "Master, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman kong mabigat ang dinadala mo. Maybe I can help you. Unload. Babae ba yan? O baka naman may gusto kang aminin na hindi mo pa alam kung paano mo i-express ang sarili?" Biglang tumayo si Tyrone. The only thing heavy right now is your delusion. Go home, Miss Via. Mabilis nitong tinapos ang inumin at walang pasabi na naglakad pa alis sa bar. "Hoy! Ang taray mo!" Sigaw niya habang pinapanood ang likod ng binata na papalayo. Hindi naman siya maririnig nito dahil malakas ang musika sa loob ng bar. "Ang hirap naman kunin ang loob ng isang to. Ano bang gagawin ko? Ako yata ang unang mababaliw bago ko pa magawa ang misyon ko." Inis na inis niyang sabi sa kawalan. "Ma'am." "Ano?" "Si Ma'am naman ang sungit-sungit. Itatanong ko lang po sana kung kasama mo po ba yun si Sir. Umalis na po kasi siya eh. Hindi pa po yung nagbabayad." "Ay, sorry po kuya. Nadamay pa kita sa init ng ulo ko. Pero opo, kasama ko po yun. Magkano po ba lahat? Ako na yung magbabayad. Isama niyo na sa order ko." "Total bilis, 1,860 pesos po, ma'am." "Buwisit na lalaking yun? Hindi marunong magbayad?" Reklamo niya habang kumukuha ng pera. Sabay abot sa bartender na tila masama pa ang loob. Matapos ang nangyari sa BGC, patuloy pa rin si Via sa pang-aakit sa binata. Ngunit kahit anong gawin niya, alam niyang wala ng saysay ang pagpapakyut, pakitang alaga o kahit ang panglalambing niya. Kailangan ko na mag-step up sa mga ginagawa ko. Hindi naman umi-epekto sa kanyang mga efforts ko eh. Pero paano? Tanong ni Via sa kawalan habang naglalakad sa lobby. Para siyang lutang at naglalakad ng walang direksyon sa bawat hakbang niya. Dahilan para nung kumaliwa siya ay aksidente siyang bumangga kay Miss Joyce, ang HR specialist. "Hala, sorry po Ma'am Joyce. Hindi ko po kayo napansin." Natatarantang paghingi ng tawad ni Via. "Oo nga eh, halatang may iniisip kang malalim. Pero ba't nandito ka pa? Hindi ka pa ba uuwi? Mag-aalas 9 na." Napalingon si Via sa rilong suot niya. 5 minuto na lang ay mag-aalas 9 na nga sa gabi. May kailangan pa akong i-finalize eh. Yung reports na kailangan ni Don Gregorio para bukas. Tatapusin ko po muna to bago ako uuwi." Napakunot ng noo si Miss Joy sabay tango. "Ay wow, sipag ah. Pareho pala kayo ni Sir Tyrone. Nandun pa siya sa loob. Mukhang overtime na naman." "Talaga? Sakto pala, hindi lang pala akong night owl." Napangiti si Via na para bang may naisip na idea. "O siya, mauna na ako sa inyo. Huwag kang masyadong magpapalit ng uwi. Delikado pa naman sa labas kapag 10 oras ng gabi." "Noted po. Ingat po kayo pa uwi." Nang makalayo na si Miss Joyce, ang ngiti ni Via ay unti-unting nag-iba. Mula sa pagiging kaswal, naging tila mapangahas. Parang may tinatagong lihim.
Dali-daling bumalik si Via sa opisina niya at kagad na kinuha sa isang drawer ang isa niyang sexy na dress. Oras na para gamitin ang final weapon ko. Sambit niya sa kawalan habang nakatitig sa dress niya. Agad siyang nagtungo sa isa sa mga restroom ng executive floor upang magbihis. Matapos yon, ay tumayo siya sa harap ng salamin habang pinagmamasdan ang sarili. Suot niya ang itim na silk sleep dress. May spaghetti strap, low neckline, at may deep side cut na bahagyang binubunyag ang kurbada ng bewang niya. Let the red game begin, and may the boldest win. Bulong niya sa sarili matapos maglagay ng red lipstick. Nginitian niya muna ang sarili bago siya tuluyang lumabas mula sa restroom. Dumiretso siya sa executive office. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang pumasok sa loob na walang katok-katok. Dahan-dahan siyang naglakad. Tanging ang tunog mula sa stenotone niya ang maririnig. Working late again? Did I call for you? Sagot ni Tyrone na hindi man lang binalingan kahit isang tingin ng dalaga. No, pero I figured out na baka kailangan mo ng break. Sabi nga nila, mas gumagana raw ang utak kapag nakaka-relax ang katawan. Nangaakit na wika ni Via, sabay upo sa ibabaw ng desk ni Tyrone, dahilan para mapaangat ito ng tingin. Nang sandaling makita nito ang kasuotan niya, bigla itong napaatras at napaayos ng upo. Why would you wear something like that? It's highly inappropriate. Hindi niya ito sinagot. Bumaba siya sa desk. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit at tumigil sa tapat ng binata. Tsaka unti-unting yumuko habang ang kamay niya ay gumagapang paakyat sa dibdib nito. Master Tyrone, I've tried kindness, sweetness, patience, but none of them work. So I thought, maybe I should try something wild. Mapanuksong bulong ni Via. Banayad ang tono, malambing pero may diin. Tumikim naman ang binata at pilit pinapanatiling kalmado ang sarili. Whatever it is you're planning to do, stop it now. Bakit? Ayaw mo ba ng ganito? Inilapit niya lalo ang mukha sa leg ni Tyrone. Dama ng binatang mainit na hininga niya at unti-unting gumalaw ang kamay niya patungo sa batok nito. Ngunit sa hindi may paliwanag ni Via na dahilan at sa bilis ng pangyayari, siya na ngayon ang nakaupo sa ibabaw ng mesa habang si Tyrone ay nakatayo sa pagitan ng kaniyang mga hita. Ang magkabilang kamay nito ay nakasuporta sa mesa. Isinakdal sa magkabilang gilid niya. Bahagyang nakayuko ang binata. Malapit ang mukha sa kanya at halos magdikit ang mga labi nila. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam ni Via ang lalim ng paghinga nito. I told you to stop, but you push it more. Now, deal with the mess you made. Bulong ni Tyrone na tila umabot na ito sa sukdulan. Natigilan naman si Via at bumilis ang tibok ng puso niya. Teka! Hindi na niya nagawang tapusin pa ang gustong sabihin. Bigla na lang siyang hinila ni Tyrone, walang babala, at sinalubong siya ng isang halik. Mainit, mabigat, malalim. Hindi na nakapagsalita pa si Via. Kung tutuusin, hindi naman talaga ito ang gusto niyang mangyari. Wala ito sa kahit anong plano niya. Ang tanging nais lang niya ay patigilin siya ni Tyrone na marinig niya mismo mula sa bibig ng binata na hindi nito kayang gawin ang ganitong bagay kasamang isang babae. At tanging kapwa lalaki lang ang gugustuhin nito. Pero mali ang naging takbo ng lahat. Hindi sang-ayon sa inaasahan ni Via ang naging tugon ni Tyrone. At ngayon, sa gitna ng tensyon at dahil sa init ng tagpo, hindi na niya napigilan ang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya. Tila may sariling isip ang kaniyang katawan na kusang gumaganti sa binata. At sa isang iglap, yun ang naging hudyat para tuluyang magliyab ang damdamin nilang dalawa. Wala ni isang umatras at lalo pang naging mapusok ang bawat sandaling lumilipas. Lumipas ang mga sandalit, pareho na silang hibang sa pangyayari at wala ni isang saplot. Ngayon
ay nakadaga ng katawan ni Via sa sleek na glass top desk. Nakatuon ang magkabilang palad niya sa ibabaw nito. Nagkalat na rin ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Bahagyang nakaarko ang likod niya. Habang si Tyrone ay nasa likuran at buong pwersa siyang inaangkin mula rito. Pareho na silang pawisan at hinihingal. Ngunit hindi yon dahilan para sila'y huminto. I know you and Dad have a plan to find out whether I'm really a man or not. Bulong ni Tyrone habang paulit-ulit nitong tinatahak ang daang tanging katawan lang ni Via ang nakakaalam ng entrance. Hindi naman nakasagot si Via. Ang tanging magagawa lang niya ay ang kumapit ng mahigpit sa kanto ng mesa. How I found out doesn't matter anymore. But let me give you the answer. Matapos yung sabihin ni Tyrone, sunod-sunod na kumawala ang mainit na likido na animoy galing sa umaalborotong bulkan. Madaling araw na, tahimik pa ang buong executive floor at tanging marahang paghigop ng kape ni Tyrone ang maririnig sa loob ng opisina. Nakatayo ito sa may glass wall habang nakatitig sa mga iilang bukas na ilaw na nagmumula sa labas. Habang si Via ay nakahiga pa rin doon, nakabalot ng throw blanket na galing sa storage cabinet ng lounge. Magulo ang buhok at medyo namumula pa ang pisngi. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sa lahat ng pwedeng mangyari sa pagitan nila, ito ang hindi niya inaasahan ng husto. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo. So, ibig sabihin nun, hindi ka talaga bading? Tahimik lang si Tyrone. Hindi agad sumagot. Bahagya itong tumikim bago naglakad papalapit sa kanya at saka sumandal sa likod ng sofa. Hawak pa rin ang mug. I never said I was. Hindi mo rin sinabi na hindi ka bading. Because it's none of anyone's business. Lalo na ng mga taong hindi ko pinapapasok sa personal space ko. But you let me in. Tumigil si Tyrone sa paghigop ng kape. Napabuntong hininga ito, tsaka binaba ang mug sa center table. You didn't exactly give me a choice last night. Napalunok si Via. Hindi niya alam kung mararamdaman ba niya ang labis na hiya o gusto na lang niyang sabunutan ng sarili dahil sa kinahinatnan ng ginawa niya. Tungkol pala doon sa lipstick na aksidente kong nakita nun sa drawer mo. Paano mo inipapaliwanag na hindi yun sa'yo, Aber? Napalingon sa kanya si Tyrone habang umiiling na tila dismayado. That's the problem with all of you. Making conclusions without even asking. Pinabili ni Leo yun para sa girlfriend niya. Nakalimutan ko lang sa table ko at hindi akin yun. Bahagyang napatango si Via. Tila nabunutan siya ng tinik pero agad din yung napalitan ng pagtataka. So, straight ka? Do you really need a label just to process what happened? Hindi na siya nakasagot. Sa halip, tinakpan niya ng throw blanket ang sarili at sumandal sa sofa. Nag-iisip. Simula ng gabing yon, tila may paliwanag na koneksyon na ang namamagitan sa kanila. Hindi na ganoon kakasawal ang mga sulyapan nila sa opisina. May laman na, may kakaibang tensyon at may tila hindi sinasadyang pangangailangan ng presensya mula sa isa't isa. Isang linggong lumipas, kasabay ng unti-unting paglalim ng hindi malinaw nilang relasyon. Unti-unti ring nagbabago ang nararamdaman ni Via. Hindi na siya komportable, laging pagod, madalas na sumasakit ang ulo, at may mga araw na hindi niya may paliwanag ang biglang pagkahilo. Isang araw, habang nasa pantry at nagtitimpla siya ng kape, bigla na lang siyang napaupo sa isang sulok, hawak ang sintido. Napapikit siya ng mariin. Yun na naman, yung sakit ng ulo na hindi niya may paliwanag at ang pagkahilo na parang dumadalas na nitong mga nakaraang araw. Napansin siya ni Miss Joyce na noon ay kakarating lang at may bitbit pang folder. Via, ayos ka lang ba? Opo. Medyo nahilo lang. Wala po ito. Lumapit si Miss Joyce at naupo sa katapat niyang silya. Parati ka na lang nahihilo lately. Ilang beses ka na ring late. Pati yung presentation last week, hindi mo na-submit on time.
Hindi ka naman dating ganyan. Sorry po, hindi ko lang talaga ma-explain. Basta parang lagi akong pagod, tapos parang may lagnat pero wala naman. Gusto mo bang magpa-check up sa clinic? I can endorse you. Hindi na po, Miss Joyce. Ako na pong bahala. Ngumiti si Miss Joyce, pero halatang nag-aalala pa rin. Pagkalis doon, nagpa siya si Via na dumiretso sa clinic. Wala pa rin siyang katiyakan sa nararamdaman niya, pero ramdam niyang may kakaiba. Isang simpleng consultation lang sanang ini-expect niya, pero nauwi ito sa mga tanong, mga pagsusuri at kalaunan nauwi sa isang test. Matapos ang test, pinili niyang bumalik sa kumpanya. Hindi na siya dumaan sa opisina niya. Sa halip ay umakyat siya sa rooftop ng building, kung saan siya palaging nagpapahangin kapag nalulunod sa isipin. Hawak pa rin niyang isang brown envelope na bahagyang lukot na dahil sa pagkakadiin ng kapit niya rito. Ilang beses niya na itong binuksan at isinara, pero hindi pa rin siya makapaniwala sa laman nito. Congratulations, ma'am! Buntis ka! Muling umalingaw-ngaw ang tingnig ng doktora sa isip niya. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung takot ba ito, kaba o gulat, pero parang ang bigat-bigat ng dibdib niya. Hawak ang tiyan na halos wala pang pinagbago. Napapikit si Via. Ramdam niyang may binubuong bago sa loob niya. Isang buhay na hindi niya alam kung paano sisimulan o ipaglalaban. Pero isa lang ang mas mabigat na tanong sa isip niya. Paano niya ito sasabihin kay Tyrone? At higit sa lahat, karapat-dapat ba ito sa buhay ni Tyrone Montefalco? Biglang tumunog ang cellphone niya sa gitna ng pagtatanong niya sa sarili. Bumuhos bigla ang luha niya nang mabasa ang pangalan ni Tyrone sa screen. Nagdalawang isip siyang sagutin ito. Ilang segundo rin siyang nakatitig lang sa pangalan nito bago niya pinindot ang green button. Pinunasan muna niyang pisnging may mga luhang nagkalat bago nagsalita. Hello? Nasaan ka? Dapat nasa opisina ka kanina. Hindi ka rin nagre-reply sa chats ko. May pinuntahan lang ako. Emergency ba? Depende. Depende sana. Okay ka lang ba? Gusto mo bang puntahan kita? Ilang segundong katahimikan ang namayani sa pagitan nila hanggang sa... Tyrone. Pwede ba tayong magkita? Mamaya, kahit saglit lang. Okay, sabihin mo lang kung saan. Pupunta ako. Kinagabihan sa kondo ni Tyrone, tahimik ang paligid. Si Tyrone ay kumukuha ng alak, habang si Via ay nakaupo sa bar stool. Ramdam ang tensyon. So, anong meron? Bakit dito ka nakipagkita sa kondo? Napabuntong hininga si Via. Pagkatapos ay ipinatong niya ang dala-dala niyang envelope sa counter sa harap ni Tyrone. Hindi agad to kinuha ng binata. Tinitigan muna nito si Via, tsaka dahan-dahang binuksan ang envelope at binasang nilalaman nun. Habang binabasa ito ni Tyrone, parang nanlalabo ang mga mata nito. Parang bawat segundo ay mabigat, mahaba at may kasamang kaba. Pregnancy test? Marahang tumango si Via. Positive. Muling tumahimik si Tyrone. Tila pinuproseso pang nalaman. Ibig bang sabihin, magiging tatay na ako? Oo, pero hindi naman kita pipiliting panagutan to kung ayaw mo. Alam kong may reputasyon ka na kailangan mong alagaan. Deserve mo lang talagang malaman ng totoo, kaya nagpa siya akong sabihin. Pero wala kang dapat ipag-alala dahil hindi naman yung sisirain ng magiging anak na. Pananagutan kita, Via. Pananagutan ko ang anak natin. Matapos yung nangyari sa atin. Alam kong darating ang araw na to, kaya napaghandaan at napag-isipan ko ng tungkol dito. Ilang sandaling natahimik si Via bago siya unti-unting tumango. Salamat. Yun lang naman ang gusto kong malaman. I-update na lang kita from time to time about sa magiging anak natin. Mauna na ako. Teka lang.
Nagsimula nang maglakad paalis si Via nang bigla siyang pigilan ni Tyrone. Dahilan para dahan-dahan siyang mapabalik ng tingin dito. How about us, Via? Natigilan si Via. Ilang sandali siyang hindi nakasagot. Tyrone, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang sa atin. Alam nating pareho na nangyari lang ang lahat dahil sa isang gabing pagkakamali. Hindi ko inaasahang magiging ganito ang ending. At lalo ko namang hindi inaasahan na balang araw magiging tatay ka pala ng magiging anak ko. Bahagyang ngumiti si Via. Ngunit pansin ang kalungkutan dito. Ang kailangan lang ng bata ay ama, hindi pilit na relasyon. Kaya salamat sa pangako mong pananagutan mo ang anak natin. Sapat na yun sa akin. Lalong lumapit si Tyrone sa kanya. Halos ilang dangkal na lang ang pagitan nila. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano talagang gusto ko? Napakunot ang noo ni Via. Ano? Via, hindi ako ganon. Hindi ako lalaking basta tatanggap ng responsibilidad. Tapos iiwan na lang ang lahat sa isang arrangement. Hindi ko gusto ng hiwa-hiwalay. Hindi ko kayang makita balang araw ang anak ko na lumalaking hindi buo ang pamilya. Nagkatinginan sila. Si Via halatang gulat, habang si Tyrone naman ay puno ng determinasyon. We may have started wrong. Pero pwede naman nating ayusin, hindi ba? Pwede nating subukang i-workout to. Hindi dahil sa bata lang, pero dahil gusto ko ring subukan kung anong meron sa atin. Natahimik si Via. Kinakabahan, hindi sigurado, pero sa kabila ng lahat, may munting ningning sa mga mata niya. Isang uri ng pag-asa sa kabila ng ilang pagdududa. Sigurado ka ba dyan o nadadala ka lang ng emosyon mo? Hindi ako sigurado kung saan tayo dadalhin ito. Pero ang alam ko, gusto kong subukan. Para sa'yo. Para sa atin. Lalo na para sa magiging anak natin. Napalunok si Via. Parang may kung anong gumapang sa dibdib niya. Hindi lang kaba, kundi takot na rin. Takot na baka kapag naniwala siya, masaktan lang siya sa huli. Tyrone, hindi biro to. Hindi isang uri ng relationship na pwedeng itapon kapag hindi na convenient. Alam ko, hindi rin to madali para sa akin. Pero sa totoo lang, simula pa nung gabing yun, hindi ko na rin magawang ituring kang just another co-worker, lalo na ngayon. Napaluhod si Tyrone sa harap niya at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Seryoso ang mukha nito. Walang halong biro at pansin ng pagiging sinsero. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang lalaking may pananagutan at may intensyong tumindig sa harap ng isang mahirap na sitwasyon. Hindi ko hahayaang lumaking walang tatay ang anak ko. Pero higit pa ron, ayokong makita kang pinapasa ng lahat ng mag-isa. Gusto ko, ako yung kasama mong bumubuo sa mundong yun. Gusto kong subukan ng tayo. Hindi dahil sa obligasyon na to, kundi dahil sa nararamdaman ko. Muling naluha si Via. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa biglaang dami ng emosyon na hindi niya alam kung paano isasaayos sa puso niya. At doon, sa gitna ng tahimik na gabi, nagsimula silang buuin ang isang posibilidad. Hindi lang para sa magiging anak nila, kundi para sa kanilang dalawa rin. Makalipas ang mga araw pagkatapos ng naging aminan tungkol sa pagbubuntis ni Via, nagbago ang lahat. Wala nang usapang responsibilidad lang. Nawala na rin ang pagdududa. Araw-araw pinapatunayan ni Tyrone na hindi lang ang anak nila ang mahalaga sa kanya, kundi pati si Via. Mula sa pagsasama sa mga check-up hanggang sa simpleng pag-alala nito kung nainom na ba niyang vitamins at bawat kilos niya ay may pag-aalaga itong lumalampas sa obligasyon. Dahil ron, unti-unting napagtanto ni Via na napapamahal na siya sa binata. Nag-crave ka kagabi ng cheese roll, hindi ba? Pero ayaw mo na akong palabasin. Kaya heto, bumili ako. Fresh pa to, bagong luto. Pumasok si Tyrone sa kusina at nilapag sa mesang bitbit nitong brown bag mula sa panaderya. Dahan-dahan itong lumapit at bigla siyang niyakap mula sa likuran. Nagulat naman si Via.
Ngunit kalaunan ay hindi niya maiwasang mapangiti. Hinawi ni Tyrone ang ilang hibla ng buhok mula sa batok niya at hinalikan siya ron. Marahan, walang pasintabi at tila puno ng pananabik. Hindi ko naman sinabi na gusto ko ulit ngayon. Nakangiting umikot si Via paharap sa binata. I know, pero kilala na kaya kita. Napatitig siya rito. May ngiti pa rin sa labi niya na hindi maikubli. Alam mo, mula nang may mangyari sa atin sa opisina mo, ang laki na ng pinagbago mo. Napakunot ang noo ni Tyrone, ngunit may pilyong ngiti sa labi. Tulad ng, hindi ka na parating naka-poker face dahil madalas ka nang nakangiti. Kahit yung mga empleyado sa kumpanya, hindi na masyadong natatakot sa'yo kumpara dati. Grabe naman sa nakakatakot. Para namang kakainin ko sila ng buhay. Pareho silang natawa sa naging biro ni Tyrone. Paano ba naman palaging salubong ang kilay mo, no? Daig mo pa yung palaging may period. At least, gaya ng sinabi mo, malaki ng pinagbago ko matapos nung nangyari sa atin. Naisip ko lang, what if gawin ulit natin? Baka sakaling mas lumaki pa ang maging pagbabago ko. Makahulugang suggestion ni Tyrone, dahilan para mahina siyang paluin ni Via sa balikat. Sira ka talaga? O ayan tuloy, sumipa ang anak natin. Naririnig ang mga kalokohan mo. Mabilis na lumuhod si Tyrone sa sahig para pumantay sa tiyan ni Via at pinakiramdaman ng bata kung sisipa ulit. Baby, naririnig mo ba ako dyan sa loob ng tiyan ni Mommy? Press 1 kung gusto mong magkaroon agad ng kapatid paglabas mo. Napailing na lang si Via habang natatawa sa mga sinasabi ni Tyrone. Sa mga simpleng pagkakataon gaya nito, doon nagsimula ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Sa mga araw na lumilipas, natutunan ni Tyrone at Via na mahalin ang isa't isa. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ito talagang sinisigaw ng kanilang mga puso. Sa pagdaan ng ika-9 na buwan, tuluyan na ring isinilang si Kobe. Isang malusog na lalaking sanggol na may mukhang hinulma kagaya sa tatay niya at may mga matang kuhang-kuha sa ina. Makalipas lamang ang 3 buwan mula nang maisilang ang kanilang anak, sila rin ay nagpakasala. Hindi man yun ingrande, pero puno naman yun ng pangako, katiyakan, paninindigan, at higit sa lahat ng pagmamahal. Pinatunayan nila na sa kabila ng mundong puno ng hindi kasiguraduhan, natagpuan nila ang katiyakan sa isa't isa. Hindi man sila nagsimula sa pag-ibig, pero doon sila dinala ng tadhana at yun rin ang pinili nila para sa isa't isa. Ngayon ay mainit ang araw ngunit banayad ang hangin nang sandaling bumaba ang pamilya nila Via mula sa SUV na pumarada sa harap ng isang malaking ospital. Hawak ni Via ang isang maliit na backpack na may lamang mga gamit ng anak nila. Habang buhat-buhat naman ni Tyrone ang anak nilang si Kobe na may suot na blue bucket hat. Ngayong araw din ang pagka-1 taong gulang ni Kobe. Matapos ang ginanap nilang selebrasyon, dito na sila dumiretso sa ospital. Baby Kobe, ready ka na bang makita si Lolo Kulas? Pagkausap ni Tyrone sa anak na animoy, naiintindihan siya nito. Ngumiti pa siya habang inaayos ang suot na hat ng bata. Malapit na tayo kay Lolo. Siguradong sabik na yung makita ka, baby. Segunda ni Via na nagpapakyut pa sa anak, dahilan para mapangiti naman si Kobe. Pagkarating sa loob ng hospital room, nadatna nilang nakahiga si Mang Kulas pero bakas sa mukha nito ang sigla na hindi nila nakita sa napakaraming taon ng pakikibaka sa sakit. Nakaangat ang headrest ng kama at may hawak itong mansanas na mukhang abala sa pagkain. Oh, nandito na pala si Via. Dalang apo mo. Excited na sambit ng ina ni Via matapos sila nitong makitang papalapit. Agad namang napalingon si Mang Kulas sa kanila. Inabot ni Via sa kanyang ina ang dala niyang basket ng mga prutas, habang si Tyrone naman ay nagmano sa mga magulang niya. Aba, nandito na pala ang apo ko. Ang laki mo na. 1 taon ka na agad. Mas umaliwalas ang mukha ni Mang Kulas nang mahawakan niya ang bata. Pasensya na kayo ha.
Hindi man lang kami nakapunta sa birthday celebration ni Kobe. Okay lang po. Naintindihan po namin. Hayaan mo. Sa susunod na selebrasyon itong apo ko, hindi na kami mawawala at magiinuman tayong magdamag. Ayan si tatay. Kakagaling lang eh. Pag-iinom kagad ang nasa isip. Kontra ni Via. Pinalo naman kagad ni Aling Kamya ang asawa dahil sa narinig. Dahilan para sabay-sabay silang matawa. Maya-maya sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan at tawanan, pumasok si Dr. William Martinez. Good afternoon po. Pasensya na po at mukhang naistorbo ko yata ang masaya niyong usapan. Nako, ayos lang po, Doc. Hinihintay ka rin po talaga namin. Mabilis na pagtutol ni Aling Kamya. Ganun po ba? Mabuti naman at nandito kayo dahil may maganda akong balita para kay Mang Kulas. Lahat ay hindi makapagsalita. Buong atensyon ang nakatuon sa doktor. Magandang balita po. Sa ngayon wala tayong nakikitang senyalis ng organ rejection. Stable ang lahat ng vital signs at magandang naging pagtanggap ng katawan niyo sa bagong kidney. Ipagpapatuloy natin ang maintenance medications at regular checkups para masigurong maayos ang lahat. At kung magtutuloy-tuloy ang ganitong resulta sa mga susunod na linggo, malaki ang posibilidad na makabalik na kayo sa normal na pamumuhay. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangang bumalik pa sa dialysis. Biglang nabalot ng matinding kasiyahan at pag-asa ang buong silid. Si Aling Kamya ay hindi na napigilang mapaiyak habang nakakapit sa braso ni Via. Salamat po, Dok. Sobrang salamat po. Maraming salamat po talaga, Dok. Dahil ginawa niyo po ang lahat para maging successful ang operasyon ng asawa ko. Hindi po namin makakalimutan ito. Salamat po, Dok. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Napatawa na lang sa sarili si Mang Kulas. Tila ng speechless ito. Ngunit hindi may kakailang labis na kasiyahan sa kaniyang muka. At kung hindi rin po kay Don Gregorio, baka hindi rin to naging posible. Napabaling ng tingin sina Via at Tyron sa isa't isa. Si Dad? Siya po ang naging sponsor ng buong operasyon. Noon, hindi namin pwedeng sabihin kung sino dahil confidential po yun. Pero ngayon, pinayagan na niya kaming ibahagi sa inyo. Siyang sumagot ng lahat ng gastusin, mula evaluation, mismong transplant, at hanggang sa recovery, pati ang paghanap ng donor. Siya rin po ang nag-asikaso. Napakabait talaga ng tatay mo, love. Si Dad talaga. Inilihim pa sa atin ang tungkol dito. Kaya pala kanina sa party, parang may gustong sabihin pero pinipigilan lang ang sarili. Nasaan ba si Don Gregorio? Para naman makapagpasalamat ako ng personal. Bumalik na po kanina sa kumpanya. May asikasuhin daw po siya. Pero dadalaw din po yun kapag may libreng oras na siya. Ilang sandali pa silang nanatili sa ospital bago sila tuluyang nagpaalam dahil gagabi na rin. Sa paglabas nila ng ospital, magkahawak kamay sina Via at Tyron habang buhat pa rin ni Tyron si Kobe, na ngayon ay nakahiga na sa balikat ng ama. Tila napagod sa kakatawa. Hindi ko akalaing aabot tayo rito. Hindi may tagong saya sa mukha ni Via habang pinagmamasdan ang kaniyang mag-ama. Hindi madali pero sulit naman ang lahat. Dahil kasama kita. Kasama natin si Kobe. Thank you, love, sa lahat-lahat. Salamat sa iyo, asawa ko. Dahil sumugal ka nun sa akin sa kabila ng walang kasiguraduhan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa bawat hakbang nila, papalayo, bitbit nilang pag-asa para sa mas makulay na kinabukasan. Makalipas ang ilang taon, nagsimula na si Kobe sa pag-aaral. Sabik itong harapin ang mundong unti-unti na niyang nauunawaan. Sa kabilang banda, araw-araw namang sinusulit ni Mang Kulas ang kaniyang buhay na wala siyang iniindang sakit. Walang dialysis. Tanda ng biyayang hatid ng matagumpay na kidney transplant. 5 taon na ang nakakaraan. Ang dalawang kapatid naman ni Via ay isa-isa nang nakakakit sa rurok ng tagumpay sa pag-aaral. Hangad ang mga diploma para masuklian ang sakripisyo ng kanilang mga magulang at pag-abot sa pangarap na dati tila napakalayo.
Si Don Gregorio naman na ngayon ay mas gusto ng namnamin ang katahimikan ng buhay, kaya formal na itong nagretiro. Buong tiwala niyang ibinigay ang pamamahala ng kumpanya kay Tyrone, na ngayon ay hinahangaan hindi lang bilang leader, kundi bilang ama, asawa at anak. Samantala, ang relasyon ni Tyrone at Via bilang mag-asawa ay lalo lamang tumibay. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil sa araw-araw nilang pagpiling manatili sa isa't isa. Sa bawat pagsubok at tagumpay, sa tahimik na gabi at magulong umaga, paulit-ulit nilang pinatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging madali, pero dapat laging totoo. Sa isang mundong puno ng tanong at pag-aalinlangan, naging patotoo sila na minsan sapat na ang paninindigan at taus-pusong pag-ibig upang mabuo ang tadhanang dati pangarap lamang. Hindi lahat ng simula'y malinaw, gaya ng tubig na maalon, magulo at hindi mo makita ang ilalim. Minsan ang mga bagay ay nagsisimula sa unos, sa pagkakamaling tila hindi mo na mababawi o sa desisyong hindi mo palubos na nauunawaan. Pero tulad ng tubig, unti-unti rin itong humuhupa, tumatahimik, lumilinaw, at kapag hinayaan mong umagos ito sa tamang direksyon, maaari itong maging bukal ng panibagong simula. Sa kanilang kwento, matututuhan nating hindi sapat ang kayamanan, tagumpay o kapangyarihan upang matawag na ganap ang buhay. Ang tunay na yaman ay makikita sa pagyakap sa responsibilidad, sa paninindigan sa harap ng takot, at sa pagpili sa taong mahal mo araw-araw, kahit na may kahirapan, kahit may pag-aalinlangan. Mahalagang aral din ang papel ng sakripisyo. Sa pamilya ni Via na dumaan sa matinding hamon sa buhay, kay Tyrone na iniwan ang kanyang dating mundo upang maging haligi ng isang pamilyang hindi niya inakala, at kay Via na tinanggap ang pagbabago ng buhay ng buong tapang. Isa itong patunay na sa bawat paghihirap, may kaakibat na pag-asa, at ang pag-asang yun ay hindi laging nakikita sa simula kundi sa dulo ng pagpupursige. Ang pagmamahala ni Tyrone at Via ay patunay din na ang tunay na relasyon ay hindi lamang batay sa kilig o perpektong sandali. Ito ay binubuo ng tiwala, pangunawa, pagkakaroon ng iisang layunin at pananalig sa isa't isa kahit wala pang kasiguraduhan. Minsan kailangang dumaan sa unos upang tunay na maunawaan ang tunay na tibay ng samahan. At higit sa lahat, sa kwento nilang dalawa, na ipapakita na ang pamilyang binuo ng paninindigan at pagmamahal ay hindi kailanman mapapantayan ng kahit anong bagay, at ang tagumpay na pinagtulungan, ang pamilyang pinangalagaan at ang relasyong pinanday ng panahon, yan ang tunay na happy ending. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.